is less than the degree of the q of x. So, ano ba yung degree-degree na yan later? Okay? The other case naman is case number 2, or sige, ito na lang yung number 1 natin. It should be greater than or equal. Okay? Yan. Wala kasi yung symbol dito, hindi ko makita. The case 2, yung degree ng numerator ay basically less than the degree of the denominator. So, ito yung dalawang case natin. Ngayon, in this, paano ba natin muna malalaman yung degree? Tsaka bakit kailangan gamitin pa yan? For example, dito sa, for example, meron tayong integral of 3x all over x squared minus x minus 2. Okay, minus yan. Ngayon, tapos may dx syempre. Ngayon, kung mapapansin nyo, we cannot use the letting the value of u kasi ang derivative ng, if ito yung u natin, derivative niya ay 2x minus 1. Single term lang to. Yung answer dapat binomial, 2x minus 1. So, hindi na natin agad pwedeng gawin yon na ito ay u, ito ay du para maging ln u. So, ang kailangan natin gawin hangga't maaari is i-decompose natin itong fraction na ito. Okay? We call it partial fraction decomposition. So, may dalawang case na kailangang masatisfy. Case 1 and case 2. Considering the degree. Ma'am, paano ba natin malaman yung degree? Okay, punta tayo sa function. Sa function, okay, let's say we have a function of x equal to x squared plus kunyari, xw squared. Yan, w yan class Medyo nag-struggle lang ako dito. W, 2xw plus let's say, sabihin natin 3xwz squared. Yan. For example, yan. Now, kung kukunin natin yung degree ng function na given, ang kailangan lang po nating tingnan is yung mga variable na nandyan per term. So, meron tayong tatlong term. Isa, dalawa, tatlo. Separated by plus or minus. Ang degree natin ay the highest degree found in the whole function. So, paano natin kunin yung degree? Ang degree po ay simply the exponent of the term. Kung single siya, kung ano yung exponent, yun na yun of that variable. Ngayon, paano kung dalawa? I-add lang po natin yung kanyang degree. In this case, we have two variables, the x and the w. Ang exponent ng x ay 1, kahit di nakalagay, at ang exponent ng w ay 2. I-add lang po natin sila. Okay, 1 plus 2, so ang degree po nito ay 3. Ngayon, dito meron tayong tatlong variable, x, w, and z. So, sa x, meron tayong exponent 1, implied yan, tsaka w ang exponent yan, 1. So, to get the degree, i-add lang po natin lahat ng exponent ng given variable. So, meron tayong 1 plus 1, 2 plus 2, we have 4. So, kagaya na minention ko, for you to determine the degree of this function, hanapin mo lang yung pinakamalaki. Okay? Kaya dito, ang mangyayari, ang degree ng function na ito is equal to 4. That's how you identify the degree. Ngayon, ma'am, paano kung constant number lang? Kunyari, yung given function ko, ma'am, is let's say 2 lang. Okay? So, basically, the degree of this is actually 0 kasi understood po yan, x raised to 0 po yan. Paano ba yung kalakaran natin? 'Di ba ang nangyayari dyan, we have x cubed. Let's say x cubed tayo nagsimula ha. X squared, 'di ba pababa yan? Let's say x raised to 1, di ko na ilalagay, and x raised to 0. Ito nga lang, simply equal to 1. Kaya anong nangyayari, imbes na x raised to 0 tayo, naglalagay lang tayo ng 1. Ngayon, kung kunyari meron siyang coefficient na a, ito may coefficient na c, ito may coefficient na c, ito may coefficient na d, hindi na natin ilalagay si 1. Ang ginagawa natin, binubura na natin si 1.
So, kung ano na lang yung mismong, constant, yun na lang yung nilalagay. So, ganyan yung breakdown. Ang nangyayari meron po tayong 3, 2, 1, 0, gano'n siya lagi. So, ngayon, paano 'pag constant ma'am, kagaya ng binigay mong example na ang ating given is simply 2. So, basically, ang degree nito, 'di ba, 2x raised to 0 'yan. So, ang degree niya is equal to 0. Okay, that's how you identify the degree. Bakit, kailangan identify? Kasi once na ma-identify mo yung degree ng numerator, which is the p of x, and the degree of the denominator, then from there you can decide ano ba yung gagamitin ko. Okay? Ngayon, kung ang degree ng numerator ay greater than or equal, parehas lang sila ng degree ni denominator, case 1 po tayo. Pag naman kagaya nito, kung identify natin yung degree ni numerator, ano po yung degree ni numerator dito? Who wants to answer? May plus ano po sa x, ay saglit, nandito pala si Barbosa. Barbosa ay limit. Okay. Okay. So, sige, si Dakuro po muna. Dakuro, ano yung degree ng numerator? 1 po, ma'am. Okay, 1. Bakit? Kasi ang exponent ng x ay 1. Ano? So, isang term lang siya, yun na yun. Kung ano yung exponent ng given variable. Now, let's proceed with the degree at the denominator. Si Dakuro yun, no? Lagyan ko siya ng 2% plus 2 sa exa. Yan. Plus 2%. Yan. Para hindi ko makalimutan sa note ko. Ngayon, who wants to get the degree of the denominator? We have x squared minus x minus 2. Anong degree nito? Sige, si Dabuet. 2 po, ma'am. Okay. So, the answer is correct. We have 2. Bakit? Kasi ito po ay 2, ito ay 1, ito ay 0. So, pag kinuha natin pinakamalaki, ito po siya. Okay? So, tama naman. Ngayon, from here, you can identify if it is case 1 or case 2. In this case, yung given natin is the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. Case 2 yung gagamitin natin. Okay? But before we proceed with the case 2, puntahan muna natin, syempre, yung case number 1. So, magbigay ako ng given na masasagutan natin siya by using the case number 1. Okay? So, yan. Sample number 1. So, sample number 1, let's say you have x minus 3 all over x plus 2. The x, pinadi-differentiate sa atin. You cannot let this as your u kasi ang derivative niya is dx, ito x minus 3. Kahit paghiwalayin mo, medyo mahihirapan ka dyan. Kasi pag pinaghiwalay mo, x pa rin ito. Eh, di ba, ang derivative nga niya ay dx lang dapat. So, ang gagawin natin dito, pwede mong tingnan, okay, may fraction, may numerator, may denominator. Now, please identify ano po yung degree ng numerator and ano po yung degree ng denominator. Wants to answer for the degree of the numerator. So, sige. Sige, lower ko. Paunahan. Po, okay. Si Seda. Seda, anong degree ng numerator? Ma'am, 1. Okay, the answer is 1 because that's the ano no? The exponent of the variable. Now, yan, si Seda yon. Sino pa po? Si Dabuet ba na tawag ko na? Dabuet? Opo, ma'am. Ano tawag na kita? So, si Dabuet at saka, sino yung isa? Si Seda? Yan. Yes po, ma'am. Okay, si Plata. Plata, ano yung degree ng denominator? 1 din po. Okay, the answer is 1 din kasi mapapansin natin ito po yun. Ano, sige, lower muna natin mga hands natin para mamaya wala, sige, yung mga tumaas ng una, hindi ko yan tatawagin. Okay,
Ngayon, na-identify natin equal siya. Eh di pasok ito sa case number 1 kasi ang sabi dito, it's either greater than or equal po tayo. Okay, sige, i-work out lang natin. Pwede bang arte ko? Sige, wag na nga. Anyways, ayan. So, dito siya, equal yung kanilang degree. Pasok tayo sa case 1. Ang gagawin niyo po dito, you need to factor, um, do the long method division. Kung maalala nyo pa yung ating itinuro nung mga elementary tayo, 'di ba? Long method division, ma'am, paano nga ba 'yun? So kung i-ano natin siya, 'di ba? Kung maalala nyo, you need to draw this. Tapos yung nasa labas, yan po yung denominator. Yung nasa loob, yan po yung ating numerator. So, sa long method division, ang goal natin, kailangan ma-achieve natin yung kamuka ng nasa loob by multiplying something dito sa nasa labas. So, to get x, may x plus 2 ka na dito, you're just going to multiply it by 1. 1 times x, x. 1 times 2, you have positive 2. Okay? So, meron ka na yan. Ngayon, the next step is, so mag-x plus 2 yan, no? Yan. So, pinakita na natin, x plus 2. So, ang next step po natin dito is, kailangan niyang mag-change ng sign. Okay? Kasi isusubtract niya po yun. So, from positive x, magiging negative, and from positive 2, magiging negative 2. Ito, pag inad na natin sila, x minus x, so 0 yan. Ito, negative 3 minus 2. So, ito magiging negative 5. Okay? So, once na nakuha natin yan, kailangan may represent nyo to properly. So, si x minus 3 all over x plus 2, ang equivalent po niyan ay whole number 1. Then, ito, minus 5. So, minus 5. Pag remainder, sinusulat natin yon yung remainder over the denominator natin. Okay? So, yan yung ating magiging equivalent. Kumbaga, ito, you can decompose it like this. Parehas lang po yan. Okay? Paano ginawa yon? You target the x minus 3. So, what you're going to multiply with the x is simply 1. 1 times x, you have x. 1 times 2, positive 2. Now, after that, you will subtract the second term. This one. So, magma-minus tayo. So, ito magka-cancel. Ito negative 3 minus 2 maging negative 5. So, paano isulat yan? Yung whole number natin, single po yun. Then, kung ano yung remainder, you're going to write it as plus or minus. In this case, minus yan over the denominator. So, ngayon, yun po yung, ito na yung ipapalit natin dito. Okay? Para ma-integrate na natin ng mas madali. So, ang kalalabasan po nito, you have 1 minus 5 all over x plus 2 dx. Okay? Tapos yun, do the, distribution na lang. Itong dx, distribute natin doon. So, 1 times dx, you have dx. Then, minus, ilabas natin si 5. Ito, labas natin. Tapos, dx na nasa taas, sa baba, x plus 2. And, after dito, almost, lagi nating mayu-utilize dito sa partial fraction, si du du over u, integral niyan is ln of u plus c. Yan almost yung lagi nating gagamitin. So, in this case, mapapansin natin, we have dx minus 5. In this case, pag inilet mo ito as your u, ang derivative niyan ay, diba, x. Anong derivative niyan? dx. Tapos, ang derivative naman ng 2 ay 0. So, hindi na natin ilalagay si 0. So, mapapansin natin kung dx yan, ito na yon. Pwede na natin pala itong gawing du over u. So, ang magiging answer dito, sa integral of dx, ang magiging sagot natin ay x, of course. Tapos, ito naman, minus 5 ln of u. So, ang pinaka-u natin ay x plus 2 plus c.
Yan yung ating magiging final answer. So, ano in-apply natin dito? Pag po na-satisfy natin si case number 1, yung degree ng numerator either greater than or equal sa degree ng denominator, long method division. Then, represent the decompose. Yung decompose, yung equivalent niya. Okay, represent yan. Then, you can do the actual integration. Mas magiging basic na siya compared to the original given. Okay? That's case number 1. Okay? Kung equal sila. Paano naman kung siya ay ito ma'am, yung initial mong ibinigay. Okay? So, initially, na-identify natin kanina. Do you have any question with sample number 1? Anyone? Naintindihan po yun? Okay? So, kung wala ng question, then let me proceed. Dito po sa second case na in-identify natin, ang degree ng numerator is 1, ang degree naman ng denominator is 2. It will fall on the second condition. We call it a proper fraction. Okay? Proper kasi yung numerator degree ay mas maliit compared to the denominator degree. So, ang gagawin po natin dito ay i-extract muna natin yung pinaka fraction. Okay? So, wag muna nating isulat si integral at saka si dx para hindi magulo. Okay? So, ang kalalabasan nito, you have 3x all over. So, you have 3x all over x squared minus x minus 2. So, ang kakalabasan po, ang first thing to do pag ganito is you're going to factor. Factor the denominator. Ayan. Ipa-factor natin siya. Okay, paano ipa-factor yon? So, ang palatandaan na ano ka naman na to sa inyo, naturo ko na to. Make sure, kailangan po, pag magpa-factor, kukunin mo yung mga factor nitong constant number. Okay, yung factor niyan, ano ba yung pag minultiply siya, lalabas si negative 2. Pwede yan 2 and negative 1, pwede ding negative 2, saka positive 1. Yan parehas. Pag minultiply, the answer is negative 2. Okay? Ngayon, ang next condition, kailangan pag inad, ito ang lalabas. In this case, negative x, therefore negative 1 yan. Okay? So, pag inad, kailangan pag inad, ito yung lalabas. Pag naman minultiply, ito dapat yung lalabas. Okay? So, ngayon, naset na yung condition. Itong dalawang to, pag minultiply natin, negative 2. Ano ang magre-result dito na negative 1? So, pag inad natin, ito, 2 minus 1, the answer is positive 1. While dito, negative 2 plus 1, the answer is negative 1. So, itong ano pala na to, itong factor na to ang ating pipiliin. Okay? So, paano ma'am gagawin yan? Okay. So, in this case, what you're going to do is, sulat lang ulit natin, you have 3x all over. So, ito yung pipiliin natin. Since x squared to, ibig sabihin dalawang x yan, nakaganito lang po yan. Okay? Yan. Parehas may x times x, lalabas sa x squared. Okay? Then, yung isa minus 2, yung isa po ay plus 1. Ito yun. Yung dalawa. Negative 2 at positive 1. So, yan po yung factor ng denominator natin. Tapos, ano yung magiging next step natin after natin mai-factor. So, once ay mai-factor na, pwede yung i-check to ha. X times x, you have x squared. Negative 2x, positive x. So, pag inad mo, negative x. Negative 2 times positive 1, you have negative 2. Ngayon, pag na-factor na natin, pag-ihiwalayin lang natin yung dalawang na i-factor natin. So, nangyayari dito, maglalagay ka ng isa para kay x minus 2, tapos plus yung isa denominator si x plus 1. Pinaghiwalay lang natin. Ngayon, ang ruling dito, x plus 1. Anyways,
Ang ruling dyan sa ilalagay sa taas ay nakadepende dun sa ipinakita ko kanina. Okay? So, meron tayong tinatawag na yung progression. Okay? So, kunyari, magkakaroon tayo dyan ng, let's say, meron ka sa denominator, meron kang x cube, ang pinakamataas na degree. Ang gagawin mo sa baba, magkakaroon ka ng x squared plus x raised to 0. Yung x raised to 0, hindi na natin isinusulat yan. Pero gusto ko na ipakita sa inyo progression 2, 1, and yung 0. Tapos, letter A ang coefficient, letter B at letter C ang coefficient. Ganun siya. Depende dito. Bababa ka ng isa. Kunyari sa baba, merong nakalagay x squared plus, let's say, 2x. Ganyan. So, x squared siya. Ang kakailanganin mong ilagay dito will be, kailangan may x raised to 1 at saka constant. Okay? So, yung representation, ang katabi ni x ay A, ang constant natin ay multiply kay B. Ganun yung kalalabasan. Kung cube, x squared, xc. Kung let's say x to the fourth, anong mangyayari dito? Kunyari, meron akong x to the fourth plus, let's say, 3x squared, 3x cubed, and so on. Sinong gustong maglagay ng mag-breakdown? Yung sa taas, anong ilalagay ko? Anyone? Sige, si Cortel. Cortel, pa-dictate naman. So, ang una po is ax cube po ax cube plus bx squared po plus bx squared plus cx plus t po. plus. Ayan. So, kompleto. 3, 2, 1, tapos 0. Yung constant. Tapos, kung ano yung una, yun yung si A, si B, si C, at si D. Nasa sayo. Kung gusto mong bali-balikta din yung mga letter, walang problema. Basta do not use x kasi variable mo na yun eh. Yung A, B, C, D kasi represents the coefficient. Okay? That's how you're going to break it down. Okay? Sige. Parahin ko lang to. Okay. Balikan natin tong ating ginagawa. So, ngayon, ito, x raised to 1. O, anong ilalagay ko dito? Anyone? Tapos, sino ba yung sumagot? Si Cortel, no? Cortel, you have to. Okay. So, Cortel, di ka na pwede. Chua. Chua, ano ilalagay ko dito? A lang po. A lang kasi x raised to 1 yan eh. E di constant lang. How about dun sa pangalawa, x plus 1, who wants to try? Lemina? Po, ma'am. Oo, constant lang din. Eh, nagamit mo na si A, di na pwede. So, si B na yon. Sino yung sumagot? Si Lemina at saka si... Sino yung Chua isa? po, ma'am. Chua. Plus exam. So, ngayon, nagawa mo na yan. Ang next step natin is, um, i-ano na natin, identify na natin ano yung value ni letter A, ano yung value ni letter B. Okay? So, para may process yon, ang kailangan natin gawin is we multiply both sides with the denominator. Okay? So, ang gagawin natin dito, multiply natin kay denominator. Ito yung denominator natin. So, magkakaroon ka ng x minus 2 tsaka x plus 1. Ganon din dito sa kabila, x minus 2 multiplied by x plus 1. Basically, ito at ito makakancel. So, matitira dito 3x. Well, dito naman, kung mapapansin nyo, pag dinistribute siya kay A, ang makakancel sa x minus 2. So, magiging A times x plus 1 lang siya. Okay? So, again, ito ang makakancel. Kaya, ang mangyayari equals A times x plus 1. Dito naman, pag dito naman natin siya dinistribute, ito naman makakancel. So, b times x minus 2 naman siya. Okay, so magiging b times x minus 2. Yan po yung kalalabasan. Then next, we need to distribute the coefficient. So, rewrite natin, you have 3x. This one, a times x. Then a times 1, you have letter a. For b naman, you have bx. Then b times negative 2, you have negative 2b.
Tapos, ang gagawin natin, lahat ng may letter x or x squared, kung yun yung lumabas, pagsasama-samahin natin. Basta lahat ng x squared, lahat ng constant. In this case, you rewrite 3x, ang pagtabihin muna natin si ax plus bx. Itong dalawang to. Kasi sila yung dalawang may x. Then next, we'll have a minus 2b. Yan, constant. Kasi wala silang variable na katabi. Then, the next step is we factor out the constant. So, pag nilabas natin si x dito, sa ax plus bx, so alam natin, labas to, a plus b na lang matitira. Tapos dito naman, pagsamahin lang natin, which is simply a minus 2b. Yan lang naman yun pag pinagsama natin. Bakit? Kasi, ano yan, tapatan siya. Kung ito ay si x, therefore, si a plus b ay equal kay 3. Paano yan, ma'am? Walang constant. Di understood, ang constant mo ay 0. Okay? So, mangyayari, itong 3 na to, yan, itong 3 na to, sila yung nasa unahan ni x at ito ay equal. Okay? So, ito. Tapos, ito namang si 0, at saka si a minus 2b, sila naman yung mag-equal kasi sila po ay parehas constant. Okay? So, ang kalalabasan nito, magkakaroon ka ng a plus b is equal kay 3. Kumbaga, yung kapartner niya sa left and right yan magkapartner. Tapos dito naman sa kabila, si a minus 2b, makapansin mo, plus ito, wala tayong problema dyan. Okay, so a minus 2b is equal to 0. So, you can use your calculator or you can use the long method. Kunyari, ang ginawa mo ay, pwede ka mamili, basta kunyari, yung a na to, i-substitute mo sa taas or vice versa. So, sabihin natin, ito na lang kasi meron tayong naka-negative. So, pwede mong gawin, let your a be, itatranspose natin, magiging positive 2b. Okay? Tapos ito, i-replace mo sa value ng x. Ito, solving for the value of a and b na tayo. So, if you have a plus b, ang a mo ay 2b, so papalitan mo si a na 2b plus yung b equals 3. Ito po yan, yung ating will work out. Okay? Yung a dito, ginawang 2b. Okay? So, ngayon, 2b plus isang b, alam natin, that's 3b is equal to 3. To get the b, divide everything by 3. Makakancel to. So, makikita natin, yung b pala natin will be equal to positive 1. Okay? So, yan siya. Ngayon, kung may b ka na, pwede mo nang gamit ito, pwede mo nang masolve. Si letter A pala is 2 times your b is 1. Therefore, your A is equal to 2. So, yan na yung magiging value natin. Okay? So, A is 2, B is 1. So, papalitan lang po natin itong part na to. Okay? So, ayan. Itong part na to ay pwede na nating palitan dito sa portion na to. Okay? So, mangyayari dyan, ilagay na natin si integral sign. Tapos, instead of this, ang ilalagay natin ay dito na. Ano ba si letter A? Base dun sa na-solve natin, ma'am, 2 po yan over x minus 2. At si B naman po ay 1. Then, that's x plus 1. Huwag niyong pagbabalik na rin, ha? Kasi yung A na to ay nag-a-adjust. Kung kunyari, ginawa yung letter B, yung nasa baba ni x, yung nasa taas ni x minus 2. So, mag-a-adjust yung mga value natin. Kaya, kung ano yung proper na nakuha, i-replace. So, in our case, A is 2 and B is 1. So, A is 2, B is 1, then distribute na lang natin si dx. So, ang kalalabasan, pwede natin factor out si 2. You have dx all over x minus 2. Tapos dito naman yung 1, kahit di mo na isulat, you have dx all over x plus 1. Then from here, pwede na tayong mag-integrate. Who wants to integrate this? Who wants to integrate? Si Chua, di na pwede. Natawag na po kita eh. Walang gusto mag-integrate. Ito yun. Uniforme, please integrate this. So, ano po, yung first term po is 2 ln x minus 2 plus ln x plus 1
plus C. Okay, the answer is correct. Ma'am, bakit po nagkaganon? So, shortcut na natin. Ito ay magiging u mo. Okay? Kung ang u mo ay x minus 2, ang du niyan ay dx minus 0. So, dx na lang. Sa baba, ganun din. But instead of u, sabihin natin v ang ginamit mo. Kung ang baba mo ay x plus 1, ang dv niyan ay dx. So, ibig sabihin, para lang tong dalawang to na du over u, edi ln u. Ang u mo ay x minus 2. Ito naman, para siyang dv over v. Kasi ito yung v natin. dv over v, ln v, or ln of x plus 1 plus c. Okay? So, dun natin nakuha yung answer. Kaya sabi ko sa inyo, most of the time, yan yung lalabas na, na integration, si du over u. So, tatandaan mo mabuti. Okay? So, paano yung ginawa natin? Pag case number 2, mas malaki yung degree ng denominator over the numerator if a factor muna. Take note, kailangan tama ang factoring niya sa denominator or else, pag nagkamali kayo, magkakamali na kayo lahat. So, pag na-factor na, paghiwalayin lang. X minus 1, x plus 1. Ma'am, paano kung magkabaliktad? Okay lang yan. Kasi yung value ng letter A and B mag-a-adjust. Ang x plus 1 dyan will still be 1 over x plus 1. Tapos, ang x minus 2 is 2 over x minus 2 pa rin ang lalabas. So, once na nagawa na natin yon, then apply lang natin yung ruling. X raised to 1 to, lower degree ka. Okay, lower degree. Kaya, constant na lang to. A, tapos B kasi nagamit mo na si A. Then, i-multiply natin by the denominator. So, pag na-multiply, makakancel ito. You have 3x, tapos dito naman may makakancel, distribute. Pagsamasamahin lang natin yung mga common na mga term. Like this, pares may x, ay di a plus b. Ito constant pagsamahin. Tapos, itatapat lang natin sa left side. Kung sino yung katabi ni x, yun yung equivalent ng katabi ni x sa right side. So, sa left, 3 siya. Sa right, a plus b siya. Ito sa left, 0 ang constant. Sa right, a minus 2b. Kaya a minus 2b equal to 0. Then, you're going to solve for the value of a at b using the, solving for the value of unknown in algebra. Pag na-solve na natin yan, i-replace lang natin. So, yung kaninang dinicompose natin to a over x minus 2 plus b over x plus 1, papalitan na natin nung nakuha nating value sa a ay 2, sa b ay 1. Tapos, ayan, distribute na lang natin. Makapansin nyo, we can directly integrate na using the ln, the logarithm. Integral du over u as ln u. So, don't forget plus c, then this will be your final answer. Okay? So, that's how you do it yung case 1 and 2 ng partial fraction. So, pag greater than or equal, case number 1, do the long method. Tapos yon. Ngayon, may times, pag nag-long method ka, ang may term na matitira. Dito kasi nagkataon, ang natira natin ay rekta na integration. May times, pag nag-decompose ka, lalabas si whole number, tas ito, you're going to apply the case number to the partial fraction. Kaya, you need to be very accurate, okay, on doing this. Dito naman kasi, kung mapapansin natin, the degree is 0, the degree is 1. You can apply partial fraction case number 2. Pero, don't do it kasi pwede na tayo mag-direct na integrate eh. Kaya nagre-recta integrate na tayo. If you cannot apply the direct integration, the partial fraction, then tsaka lang natin i-apply yung decomposition. Okay? Sa case number 2 naman, ito naman ay mas malaki yung degree ng denominator. So, yun yung naging process natin. Factoring the denominator and then following the ruling. Okay? For this. So, gusto nyo pa another example? Okay, so bigay pa ako ng example. Then I'll let you answer para naman may mga plus naman kayo sa inyong sa inyong exam. Malapit na exam next week na ata. So, ayan. So, bigay ako ng another example dito. Sige, let's see. Okay. Another example.
let's say you have the integral of x squared plus 3x plus 5 all over x plus 1 dx. Okay, so in this case, the first thing to do is, pwede ba nating i-direct integration? Kasi baka naman partial fraction agad kayo pero pwede naman palang direct integration. So ngayon, upon identifying, we cannot directly integrate it. Wala kasi makakancel. Pag ito finactor mo, um, parang there's no way you can factor the 5 na pag nag-add ka, ang sagot ay 3 kasi 5 and 1 lang yung kanyang breakdown. Positive 5, positive 1, or negative 5, negative 1 to make it positive 5, diba? Tapos pag in-add mo yun, either negative 4 or positive 4. So, hindi pwede. So, there's no way to factor this at wala tayong makakancel. So, ngayon, ang next step natin is to identify kung siya ay case 1 or case number 2. Okay? Ngayon, who wants to identify the degree of the numerator? Sige, Monte Alto. Ano yung degree ng ano natin? Ng numerator? 2 po. Right. So, ang degree nito ay 2. Bakit? Kasi that's the highest exponent. Okay? We have 3 terms. 2, 1, and constant ang degree niyan. So, 2 yung highest. How about the denominator? Anong degree ng denominator? Si Claridad. 1 po. Okay, so 1 yan kasi yung exponent ni x is 1. Ano? So, saglit lang. Meron tayo kay Montialto at Claridad. Sige, baba na muna. Okay, proceed tayo. Ngayon, identify na. Case ano to? Case 1, case 2. Ito ay case number 1. Kasi mas malaki yung degree ng numerator over the denominator. So, ang gagawin natin, maglo-long method division tayo. O, sino yung may malakas na loob na gustong mag-long method division? Anyone? Wala? Sayang naman. Sige, ako na. So, dito ang gagawin natin, kung ano yung denominator, yun yung nasa labas. At syempre, kung ano yung numerator, which is the x squared plus 3x plus 5, yan po ang ilalagay sa loob. So, ang ruling, kailangan yung first, yun yung isa-satisfy natin. Ano yung multiply mo sa first ng denominator to get the x squared? So, simple lang. Edi, ma'am, x. Sabay natin kulay yan. X. So, x times x, pag distribute natin, we'll have x squared. Okay? Tapos, x times 1, we have positive x. Okay? Tapos, isusubtract natin. Ngayon, pag nag-subtract tayo, mag-change to ng sign. This will be negative. Ayan. Tapos, ito din magiging negative. So, basically, ito ay makakancel. Tapos dito, you have 3x minus x, magiging 2x2. Tapos, i-bring down mo lang to. Hindi siya mag-change ang sign kasi hindi mo naman siya minus, no? So, ibababa mo lang ngayon. Pag naibaba mo na, sinong gusto mag-try? Ano yung i-multiply mo kay x plus 1 to achieve yung x? Ano yung multiply mo to get 2x? Ayan. O, Fortaleza, ituloy-tuloy mo na nga. Anong i-multiply ko? Hello, ma'am. Rinig po ako, ma'am. 2 po. Ah, okay, so magpa-plus 2 ka. So, positive 2 times x, anong sagot? 2x po, ma'am. Okay, positive 2 times 1, anong sagot? 2 po, ma'am. Positive 2. Okay, good. Tapos, ang isa-subtract natin, ito ay magiging negative, ito ay magiging... Sige, Fortaleza, tuloy mo nga. Ma'am, makakancel po yung 2x. And then, 5 minus 2 is magiging 3 na lang po. Okay, good. Sige. Fortaleza... Okay. The next one, mapapansin natin, okay, ito yung whole number, ito yung remainder. So, pag nirepresent na natin ngayon, ito, extract natin muna ito dito para hindi magulo yung, hindi masyadong madami. So, mangyayari dito ay si x squared plus 3x plus 5. Yan, sinusulat ko lang muna to. All over x plus 1. Iyan ay equal daw po kay
um, you have the x plus 2. See, ito yung whole number, x plus 2. Then yung 3 natin na remainder ay positive. Positive 3. Tapos kung ano yung denominator, yun yung ilalagay natin. Kasi remainder siya. Kaya remainder 3 over the denominator. Ito whole number to. Yan yung minultiply natin. So ngayon, equal na sila. Kaya ang mangyayari dito, we can actually proceed with the integration with dx dito. So ito, ganun din. Pwede na tayong mag-integrate kasi mapapansin nyo, for this one, we can directly integrate na. Okay? So who wants to try to integrate this? Lay, integrate, Garcia. Let's go. So, yung magiging ano po siya? Integral of x dx is equals to x Ito muna, isa-isa natin. Plus, over 2. Ayun po yung integral niya. Plus 2 integral of dx plus, plus 3 integral of dx over x plus 1. very good. Okay, so anong sagot po dito sa x dx? X squared over 2 Very good. Plus, plus 2 x plus 2x X. dx, Ah. diba? Ang yan. Plus, 3 ln x plus 1 okay. plus c, Ano na? plus c po. Okay, very good. The answer is correct. Okay, paano nangyari yon? Anong answer name mo, Neng? Garcia po. Let's see. Good. So, dito, mapapansin nyo, x raised to 1 yan, diba? Using the power rule, you have 1 plus 1 over 1 plus 1. So, that's x squared over 2. While this, integral ni dx, x lang. Then, ito naman, mapansin natin ulit, kagaya ng sinabi ko, if you let this as your u, yung u is x plus 1. So, pag dinerivative mo yan, dx lang, which is ito. So, ang mangyayari dyan, mukha lang siyang du over u. Pag in-integrate mo yon, ln u ang kalalabasan. Ang u natin ay x plus 1. Kaya, you have ln ng x plus 1. Then, may 3 kasi, may factor ka na 3. Then, don't forget, of course, the plus c. Okay? So, that's how you do it using the long method division. Okay, nagkataon dito, basic siya na diretso tayo ng integration. Okay? So, sige, magtatawag uli ako. I'm gonna give another problem. So, let's say, okay, dito tayo sa integral of 3x plus 2 all over ng x cubed minus x squared minus 2x. Okay. So, anyone, anong degree ng numerator at denominator? Mas naganda. Gilbes. Numerator, anong degree? 1 po. Very good. Anong degree ng denominator? Anyone? Si Atienza. 3 po, ma'am. Okay, kasi ito yung highest eh. No? Dito naman, ito yung pinaka mataas. Okay, si Gilbes at sino nga isa? Sorry? Atienza po, ma'am. Atienza. Ayan. So, proceed tayo. Ngayon, this is case number 2. So, sa case number 2, kailangan natin mag-factor. Kung mapapansin nyo dito sa baba, ang common ay lahat sila may x. Yun yung unang factor na pwede natin gawin. So, you have, o kaya i-isolate na lang muna natin itong ating pinaka partial fraction. So, yung 3x plus 2, ito natin lagay. 3x plus 2 all over x cubed minus x squared minus x squared minus 2x. Pag sinactor out natin yan, syempre nandito pa rin sa 3x plus 2, no? Una, x muna. Okay? So, pag nilabas natin si x, sige, sinong gustong sumagot? Sino yan? Pag nilabas si x, ano mangyayari? Di Guzman, Jeremy.
Ito ay magiging, Ma'am, x squared po. tapos, minus, X po. minus. Tapos 2. Okay, very good. So, naglabas tayo ng x. Yan yung unang factor natin. Okay, tapos susunod, itong portion na to, mapapansin nyo, the same thing kagaya kanina, pag minultiply mo, dapat negative 2, pag inad mo, negative 1. O, sinong gustong sumagot? Diba? Ganon. Sige, ganon. So, meron kang x, tapos i-factor mo ito. Ano yung, pag minultiply mo ay negative 2, pag inad mo ay negative 1. Ano yung dalawang number? X minus 2 po, tsaka x plus 1. Okay, so you have, diniretso na natin, no? So, meron kang x minus 2, tsaka x plus 1. So, mapapansin natin, palatandaan, pag minultiply, negative 2, positive 1, you have negative 2. Pag inad natin, negative 2 plus 1 is negative 1. So, ito na yung complete na factor niya kasi wala na tong x minus 2 at x plus 1 na breakdown pa. Okay, unlike dito kanina, pwede pa natin i-factor. So, proceed pa tayo. Okay. So ngayon, mayroon tayong tatlong ihihiwa-hiwalay. Isa si x, isa si x minus 2, at saka isa naman si x plus 1. Okay? So ngayon, ito ay, anong ilalagay dito sa taas? Sino yung gustong sumagot? Yung tatlo. Si Gelison ba? Hindi pa kita natawag. Sino yung huli kong tinawag? Na-plusan ko ba? Ganon po, ma'am. Ganon, ayun. Yan. Sige, Gelison, ano ilalagay ko dito? A po. How about sa second? B po. Tapos sa pangatlo po, C. Okay, very good. Bakit? Kasi x raised to 1, x raised to 1, x raised to 1. So, ang mga degree nung tatlo nating term ay puro raised to 1. So, ang susunod nun, pag nag-lower ka ng degree, constant na ang nasa labas, nasa numerator. Okay? So, ngayon, ang next step natin dito, pag na-breakdown na natin ng tama, kailangan natin i-multiply siya sa denominator. Okay? Yan yun. Ganun din sa kabila, x minus 2, tsaka x plus 1. So, basically, ayan, makakancel lamang po ito. Ayan. So, ngayon, syempre, pag na-cancel yun, ang matitira dito, you have 3x plus 2. Okay, who wants to answer? Let's na-addan ko si Gelison. Gelison. O, si Barbosa. Ano pong magiging sagot dito kay letter A? So, syempre, pag ito, makakancel to. So, ano Opo, ma'am. kakalabasan? A A times, times x minus 2, x plus 1, tapos dito naman, ito naman ang makakancel. Tama. plus b x, ma'am. Then x plus 1, Very good. How about Plus- ito? plus- Ano? cx plus cx, then times x minus 2 po, ma'am. Oo, tama. Yan na, na-cancel na natin. So, ito yan. So, ngayon, kung mapapansin nyo, di ba, itong x minus 1, x plus 1, ito yan. So, pwede nyo na agad i-rewrite na lang din na ito, i-bring down natin yan mamaya. You have x, for the meantime yan, going down. Ito ay si x squared minus x, then minus 2. Okay, tapos dito naman sa kabila, pwede na nating i-distribute bx times x, bx times 1. So, once you try this, wala na tayo ng space. Dito ko to dalhin na. Wala, yan. Okay. Yun. O, sino gusto mag-try nito ulit? Si Plata. Aaron. bx squared plus bx po. Okay, so we have bx squared plus bx. How about the other one? Plus cx naman, no? We have
Sige, plata tuloy. CX squared plus, ay minus 2CX. Oo, una mo na yung number bago yung constant na number lang, na letter and then the variable. Okay, so yan. Tapos ito, i-distribute na din muna natin. So, ako na muna dito, you have ax squared. Yan, tapos minus ax. Tapos minus 2a. Okay, tapos ito, copy-paste ko na lang ha, para hindi ako nahihirapan. Yan. Okay. So, pagkatapos niyan, sinong gustong mag-next step? Ano nga bang next step dito? Sino yung tinawag ko? Sorry? Plata po. Plata. Remind nyo ako pag hindi ko nalagyan. Ma'am Si Barbosa din po. Barbosa pala. Sorry. Yeah. Okay. Si Espelita hindi pa kita natawag, no? Okay. Sige. Anong sunod na gagawin natin dito, Espelita? Apo. Sige, pagdikit-dikitin muna natin. Go. Pagdikit-dikitin muna natin. Ax squared plus bx plus. Yan. Ito yung 1, 2, 3. Next. Sunod. Kain na lang. Na. Okay. So, ano nga yung sinasabi mo kanina? Sige, factor out natin sa x squared. Ano matitira? Good. Ito, pwedeng plus ito. Plus. So, yun lang. Na. So, yan. Kung mapapansin nyo, ginagol natin lagi naka-plus ito. Ha? So, ngayon, ibaba naman natin to. May x squared ba? May x squared ba siya? Meron, wala? Wala, diba? Kausap naman ako. Tama. Sino yung sumagot nga? Espelita. Okay, good. Mapapansin nyo, walang x squared. So, ibig sabihin, 0 ang katabi niya. 0 times x squared, 0. Tapos ito, positive yung 3x. Tapos positive yung 2. Ngayon, pagtatapat-tapatin na natin. So, magkakaroon ka dyan ng yung katapat ni x squared ay si 0. So, a plus b plus c equals 0. Next. Sinong gusto mag-try? Para may mga plus. Wala? Sige, ako na. Yung katabi naman ni x, si negative a plus b minus 2c equals positive 3 naman. Ito yan, x, yung mga coefficient ni x. Then, in terms of the constant naman, okay, ang constant natin dito ay 2. So, dito, negative 2a equal yan sa positive 2. Naka-plus to. Naka-plus din yun. Okay, ito din naka-plus. Okay, kaya ginugol natin na dapat positive para hindi tayo magkamali sa sign. Okay? So, yung 2 na constant equals sa negative 2a. Now, you can easily get the letter a. So, just simply divide everything by negative 2. Kung masosolve natin, your a is negative 1. Ngayon, kung may negative 1a ka, edi pwede mong ipalit yun dito. So, pag sinab, negative 1 plus b plus c equals 0. So, mangyayari, you have b plus c equals, pag nilipat, magiging positive. Dito naman, so negative, ang a mo, negative 1. Ito yan. So, negative times negative 1 plus b minus 2c is equal to 3. So, i-retain natin si b at si negative 2c. Ito, magiging positive yan. Positive 1. Pag nilipat, magiging
-1. Okay, so yun ha, positive yung kalalabasan niya. Transpose to the right, you have negative. So this will be B minus 2C. 3 minus 1 is simply 2. So yan, sakto may dalawang term ka. Kasi dalawang unknown, B and C. Tapos dalawang equation. So you can solve for the value of one another. So pwedeng kunyari, gawin mo, sige, ito na lang muna. B is equal to 2. Tapos ito transpose natin. The positive 2C. Tapos, isa-substitute mo yan dito, papalitan mo yung B nito. So, instead of B, ang isusulat mo ay 2 plus 2C. So, 2 plus 2C, yan po yung letter B. Tapos, plus C is equal to 1. So, pagsamahin, 2C plus C ay tatlong C. You have 1, pag tinranspose, magiging from positive 2, magiging negative 2. So, ang 3C mo pala is 1 minus 2, negative 1. So, divide everything by 3. So, ang C natin will be negative 1/3. Okay? Tapos, since meron ka na ding letter C, okay, masosolve mo na si letter B. Ang B mo, 2 plus 2 times ang C mo is negative 1/3. Okay? So, ang B mo ay, you have negative 2/3, 6 minus 2 4/3. Tama po ba? Pwede nyong i-press sa calcu. Got the correct answer? Hindi ko po kita yung screen. Pwede po kayo magsalita. Tama po ba? May nag-try? Opo. Okay, good. So, ang answer natin ay meron kang letter A. May A ka na negative 1, may B ka na 4/3, and may C ka na negative 2/3. So, pwede mo nang palitan yung original. Pag madami, yon medyo mahaba lang talaga siya. Itong original natin kanina, dito ko na lang ilagay para kita natin parehas. Ayan. So, ito, kalalabasan niya ay, ayan. So, equivalent nito ay yung A is negative 1. Negative 1 over x. Ang B natin is 4/3. So, magkakaroon ka ng 4 over, kaya pwedeng, yan, pwede naman 4/3. Ayan. Tapos, ang nasa baba niya is x minus 2. Then, ang C mo ay negative 1/3. So, minus 1 over 3 times x plus 1. Yan siya. So, diba, yan ay yung, ano natin, yung mismong given natin na, nasa ba yun? Ito ba yun? Ayan, ito nga. So, ito ngayon, palitan na natin, lagyan na natin si integral at saka si dx. So, ang mangyayari po dito, so in this case, this will be integral of negative x plus 4 over 3x minus 2 and minus 1/3 x plus 1. Then, naka-overall kay dx. So, i-distribute lang natin si dx. So, yung negative, pwede na natin ilabas. You have dx over x. Okay, so, sino gusto mag-try? Basilio, anong susunod? Sige, let me know. Basilio plus, yung 4/3, pwede mo yung ilabas. Anong kalalabasan nito, Basilio? No, wala na si Basilio. Hello po. Go ahead. Integral of 1 over x minus 2. dx. Dx over x minus 2 How about this? minus 1/3 integral of dx over x plus 1. Okay, very good. So, yan yung kalalabasan niya. Okay, tapos yan, pwede na tayong mag-let. At saka mapapansin nyo, kung ito ay u, ay ito, wala na tayong problema eh. Dx over x, so negative ln x na to.
Tapos ito naman, kung ito yung u, dx lang din yung du niya. Kung ito yung u, dx lang din. So, ano magiging answer dito once you try? Sino yung tinawag ko nga ulit? Si Basilio po. Basilio. Oh, once you try to answer this, si Calampiano. Class? Calampiano? Integrate na po, ma'am, no? Integrate na natin. Plus 4/3 ln absolute value of x minus 2 Then, minus 1/3 ln absolute value of x plus 1 plus c. okay, very good. So, this will be your final answer. Okay, actually, yung mga LM, pwede natin yung pagsama-samahin, pero hindi ko na kayo i-stress dyan. Basta tandaan nyo na lang, yung ln ng A over B, pwede siyang ln A plus ln B. So, itong mga minus na ito, nasa denominator yan. Itong positive, nasa numerator. Anyways, kung hindi nyo maalala, this will be correct na. Okay? So, ayun po yung ating kalambian. Hindi ko malimutan yung mga class niyo. So, yan po ang ating topic for the partial fraction. May dalawa lang ako idadagdag dito na ano lang din, kumbaga continuation itong partial fraction. Kaya I suggest to everyone, kung tayo ay magkakaroon na ng face-to-face meeting